What up guys, Chart from Just TV, back another episode of Reaction Time. And again guys, bago po tayo mag-start, disclaimer muna tayo, no? This is just a reaction video. Wala tayong nilalait na tao or gumagamit ng ad hominem na statement sa mga topics natin dito. Pawang simple opinion lang ng isang Pinoy netizen. So ayun guys, no, medyo malamig na at medyo mayanig pa na araw ngayon dahil po this Saturday nga po may naganap na medyo malakas-lakas na lindol. At dahil nga sa lindol na ito ay ayun, may isa pong nag-trending na isang personalidad sa Twitter na siguro marami sa inyo nakakilala sa kanya, si Miss Rudy Baldwin. At akala ko anong una, celebrity to, pero hindi naman pala. At nag-trending siya sa Twitter, nasa top 4 nga siya actually nung kaninang umaga. At syempre na-curious tayo, ano ba ang meron dito? At for sure, baka hula-hula na naman ang naganap. At yun, basahin natin ang kanyang di umano'y nahulaan na paglindol daw di umano. So, let's read. So, this was posted July 22, 1:42. So, mga ilang araw, mga couple of days ago na. Lahat ng ito ay mangyayari pa lamang. Basahin at unawain ang aking post ng mabuti. Ipaalala ko sa lahat na ang page ko ay nasa 3 point na... may commercial pa pala. Diretso na tayo. #Quiapo Vision. May 3 lindol na tatama sa Manila o Metro Manila. Maging maingat dahil ito sa vision ko ay bigla-bigla ang pagyanig nito. Meron bang lindol na hindi pabigla-bigla? Di ba lahat naman ng lindol biglaan? So wala naman ako nakita lindol na pakonti-konti tapos biglang parang wala namang ganon. Usually agad-agad dyan na biglang lilindol na eh. Anyway, going back, pagyanig nito na bahay akong may nakita, may bahay akong nakita na napinsala na harap lang ng kalsada. Kung ito ay hindi maagapan, may buhay akong nakikita na wala. Siguro obviously naman yun na pag may ganun nangyari, syempre agad dapat agapan yung kundi. Baka, kumbaga, common sense. Ayun. Anyway, going back, maliban sa bagyong Fabian, may isang bagyo na tatama sa Manila o Metro Manila na malakas at kahit hampas ng hangin at napakalakas. Ngunit sa lugar ng Quiapo at mga kabahayan ay may nakita kong gumuho at matindi ang pinsala. Mas higit ang Quiapo, ang maraming pinsala kaysa lugar ng Marikina. Lubugan ang Marikina, ngunit sa isang lugar ng Quiapo matindi ang pinsala na natamo. Kahit pagguho ng bahagi ng kalsada ay nangyari. Nakikita ko na may mga buhay na nasayang sa bigla ang pangyayari na gawa ng kalikasan. Ang Marikina ay lulubog man sa baha na kahit maputik kung pagmasdang ko, hindi gaano ang napinsala. Ngunit sa Quiapo ay mas matindi mga lugar at bahay na kung saan madaling masira. Lahat ng ito ay mangyayari pa lamang. Maging maingat at huwag kalimutan ang manalangin palagi. At ito'y umabot na ng 32k comments and 41k shares. At ayun, medyo dun sa parte ng lindol na sabihin na natin, pagbigyan na natin nahulaan niya di umano. Pero yung tungkol sa Quiapo, mukha namang walang balita na nangyaring pagkasira naman. At awa naman na Diyos, di naman nangyari yon. At pati yung paglubog sa Marikina, di ba lubog naman talaga ang Marikina ever since. So, automatic naman yan. Pag mataas ang ulan, malakas ang ulan, mataas ang tubig na binabaksak ng ulan, automatic naman talaga yan. Anyway, basahin natin guys yung mga komento ng mga netizens dito at syempre merong good and bad. So, punta muna tayo sa mga naniwala sa kanya. Sabi dito, may mga tao talagang kulang sa aruga. Di naman sinabi ni Madam Rudy kung saan talagang epicenter ng lindol. Ang sinabi niya, may ilang lugar ang makakaranas ng lindol tulad dito sa Bataan. Ramdam kanina dito yung lindol sa Batangas. May mga tao talagang sobrang hina ng utak. Porket sa Batangas ang epicenter, akala nila hindi abot dito yung pagyanig sa Bataan. Hayaan nyo na lang mga bashers nyo, madam. Ang mahalaga, nakapagbigay kayo babala sa mga taong naniwala sa inyo. God bless and keep safe. Well, I do agree na dapat talaga hindi tayo, alam mo yun, yung pambabash, syempre. Yung criticism, okay lang. Pero yung pambabash, yung laitin mo yung pagkatao ng isang tao, syempre guys, mali naman yun. Pero, parang nalait din naman tong nag-comment na to. Pero naka-blur naman yung pangalan niya, no? At ito pa, ano pang susunod na comment? Sabi dito, nagkatotoo vision nyo po, Ma'am Rudy Baldwin. 2 beses lumindol dito po sa Manila, 5 a.m. So, ito yung 4:49 at yung parang 4:50 plus or
or 5 na parang aftershock niya, which is yun, natural. Pero sabi niya 3, di ba? Dalawa lang. So, palya ulit, no? Next, ito yung nakita ko kanina, no? Ito yung post niya na recently lang, manalangin at huwag susuko sa hamon ng buhay. So, may ditong pinakitang gibang, no? Close up natin yun. Gibang bahay. Ito yung nabalita na ito, may sinkhole. Ang sabi dito na isang commenter, no? Ito na yung vision ni Madam Rudy Baldwin. Marami pa rin di naniniwala. Paalala lang sa atin na lagi tayong magdasal, manalangin at magpasalamat. Ang iba nagagalit pa kay Madam Rudy Baldwin, di naman nagbibiro, nagpapaalala. Nagpapaalala. Yun. At punta na tayo sa medyo negative na to, no? At konting pasensya, Miss Baldwin, kung mababasa mo to. Sabi dito, anyone who believes in Rudy Baldwin should study statistics and probability. She makes vague statements that can apply to anything and anytime. These claims are not grounded even by her own words. She does not give a time nor date. Which is, I do agree do sa part na yun na araw-araw po guys, lumilindol sa bansang Pilipinas, no, at sa buong mundo. Tingnan nyo man po yung yan, pinapata ko sa inyo sa pillbox, no. Araw-araw po yan, hindi nga araw-araw oras-oras o minu-minuto merong post po yung pillbox na paglindol. So hindi naman po talaga bago yon. At actually kahit ako kaya kong sabihin nalilindol bukas baka kaya kong hulaan yon for sure. Hindi ko lang alam kung gaano kalakas o gaano kaano, pero automatic sinabi mo lilindol, mangyayari talaga yon. Sabi naman ng next commenter natin dito, I feel bad for those who still believe in Rudy Baldwin. Like, heck, earthquakes are daily norm in the country, which is I do agree din. Next, Diyos ko, Rudy Baldwin, tantana mo ang mga Pinoy. Gullible na nga Your premonitions are only causing more fear and anxiety. It isn't helping at all. So yun nga guys, kung Attorney Libayan, kung napapanood mo to, gusto ko lang din itanong, may mga legal bang possible repercussion to kay Miss Baldwin? Kasi totoo naman talaga to na pag may ibang tao nakakabasa na mga itong premonition, alam mo naman yun, yung may fear and anxiety na pwede mabuo. Meron ba silang legal na liability? So, Attorney Libayan, kung nandiyan ka o nanonood ka, pakigawa naman ang topic ng mga ganitong klase ng content, no? Pero wala naman ako nakitang kinaso nung si Kibuloy, no? Nung sinabi niyang magsasara ka, probinsyano ba yun? Tsaka EDSA sa traffic, no? Wala, hindi naman siya na-demanda, no? Pero ewan ko lang sa mga ganito. Comment down below, attorney, or gawa mo ng content, no? Next comment, and our last comment na rin, the 6.7 magnitude earthquake earlier was not because of Taal volcano. It was tectonic. Also, almost every day talaga may earthquake in Batangas, mostly sa area ng Calatagan, Mindoro. Why are these people spreading fake news? Tapos naniniwala pa kay Rudy Baldwin. Kaloka. So hindi ko alam kung ano yung fake news na nilabas, no? Pero yung kay Rudy Baldwin medyo trending nga talaga siya kaninang umaga. At eto naman guys ang sagot ni Miss Rudy Baldwin sa kanyang mga bashers o nagki-criticize sa kanya. Kasi may iba talaga basher lang talaga Pero naman mga legitimate na nagki-criticize at hindi naman nagsasabi ng masama sa kanya. Ang sabi ng iba, ito ay normal lang ang lindol. Normal ang ganong kalakas? Sagot ko, hindi normal yan. Manalangin na lang dahil sa totoo, ang iba wala ng oras manalangin pero oras bash. Halos buong Metro Manila ang yanig ng lindol. Mga taga-Bataan, kung napanood nyo ang interview sa akin ni Miss Corina about sa vision ko ng 2021, sinabi ko halos buong Pilipinas maranasan ang lindol na maihambing sa The Big One. Ang lakas, pero hindi pa ito ang The Big One. Maihambing ko lang, panalangin ay higit na makapangyarihan kung yan sana ang bigyan ng oras ng iba. Tagalog ang pag-post ko at caps lock pa. Hirap pa din unawain ng iba ang bawat linya ng post ko. Pero kahit sa anumang hamon ng buhay, mas higit na makapangyarihan ang dasal dahil ako, kung hindi dahil sa Diyos, di ko nalampasan lahat ng pagsubok sa buhay ko. Dahil sa kanya lang ako kumapit. Manood na lang ang iba sa balita sa mga hindi nakaunawa sa post ko. Pray always. So yun lang naman ako. Agree naman ako na syempre sa mga ganitong kalamidad, wala naman talaga tayo magagawa at yung pananalangin ay malaking tulong na rin yun para mabawasan ang anxiety at fear ng mga tao. However, syempre, yung mga post niya meron din akong dinaintindihan, may mga wrong spelling. So, di ko masisi iba na ibaba siya dahil nga medyo malabo. At ayun again, inulit ko guys, okay lang na siguro kasama to ng freedom of speech yung ganitong ginagawa niyan.
Again, hindi ko alam ang legal repercussion ng mga ganitong panguhula-hula, no? Pero mali pa rin naman syempre na i-bash natin yung pagkatao ni Miss Rudy Baldwin. Huwag natin sabihan ng mga personal na atake. Kung pwede ba tayo mag-criticize na parang napaka-vague ng iyong hula, okay lang yun, hindi naman masama. Pero yung atake mo yung pagkatao niya, mali naman yun na maliitim mo. Syempre, illegal na po yun, tsaka cyber libel na po ang aabutin nyo po sa mga ganun. So again guys, no, comment down below kung medyo naniniwala ba kayo sa di umanong nahulaan ni Miss Rudy Baldwin ang lindol kaninang madaling araw o talagang alam mo yun, chamba-chamba lang naman ito. So that's it for our episode guys. Ingatan nawa po kayo ng Diyos sa inyong mga paggawa and God bless sa inyong lahat. Bye-bye. Bye-bye.